Masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good day everyone! Oras na para sa Upgrade Learning, hashtag Upgrade Learning sa Technical Drafting. Ako po ang inyong kutkuterong tutor, si Tutor Romel, para matulungan kayo explore ang mundo ng sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome po sa Itulay Online Tutorial. What's up mga ka-drafting? Kumusta po kayo? Live na live po tayo ngayong Quarter 2, Week 2 sa DepEd EdTech FB Group at DepEd EdTech Unit ng YouTube channel and YouTube channel po ng DepEd Philippines. Maraming salamat po sa mga nakatutok at kumusta po kayo? Friday na naman po, katapusan ng linggo, at sana po ay mabuti po ang naging takbo ng linggo natin from Monday to hanggang ngayon po na nanonood kayo sa akin. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay mabuti po kayo at siyempre, kung lalabas po, lagi po nating paalala na gumamit po ng face mask at magdala po lagi ng alcohol para maging protektado po tayo. Tayo po ay nasa Quarter 2, Week 2 at ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa drafting skills. Maraming salamat po sa mga nakatutok. Good morning po. Batiin muna natin yung mga nakatutok sa atin. No? Good morning po kay Brent Kevin Ilagan ng he's watching from DMGHS 9 Scorpio. And then good morning po kay Daniela Madriaga, Karina Tomas Marquez, Domingo C. Joy. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat.
Lorilyn Cayman ng San Antonio Central School. Good morning po, ma'am. Magandang umaga po. At nanonood din po si Chandra Nicole Bautista. Good morning po, ma'am. Good morning po sa inyong lahat. Kasama rin po natin ang aking pong kasamang tutor, si Tutor Marco ng SDO Bulacan. Sir, good morning po. Ay nasa likod po si Sir at tayo po ay tinutulungan sa ating pong pangangailangan technical kung meron po tayong kakailanganin po para sa kanya. Tutukan nyo rin po kami ni Tutor Marco tuwing Friday 10:30 po hanggang 11:10 ng umaga. Maraming salamat po, Sir. Ano ba yung mga dapat nating matutunan ngayong umaga, mga ka-drafting? At the end of our tutorial, you are expected to compute for the equivalent value of a given scale to its equivalent unit. And then you are also expected to use a measuring tool as an alternative to the absence of an architect scale. And then you are also expected to follow the steps in computing a scale value. Marami pa rin po tayong nanonood. No? Good morning po kay Nikos Trinidad, Abigail Cepilio. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Bago tayo magpatuloy, mga ka-drafting, mag-discuss, i-review po na natin. I-review natin yung pinag-aralan natin ng isang linggo. Meron tayo din ng question, ang nakalagay ay, which of the following is correct according to rules for writing metric symbols and names? Discuss natin yan. Pero ngayon, identify natin. Alin ba sa palagay niyo yung tama? Letter A ba o letter B? Ilagay po natin yung sagot natin sa comment section, mga ka-drafting. Which of the following figure daw is correct? So meron tayong dalawang figure, figure A and then figure B. Pareho siyang nasa scale na 1:100. Yun nga lang, kung mapapansin natin, yung ating dimension na encircled ng red, may nakalagay dyan na 8.00 and then space M, small letter M. At yung letter B naman natin ay 8.00 space M, capital M. So palagay nyo, alin kaya dyan yung tama na paraan ng pagsulat ng metric symbols and names according to the rules na diniscuss natin last time. Good morning po, Sir John Nexel Dairit po. Good morning po. Salamat po sa panonood at kay Ma'am Josephine Genandoy. Good morning po. Si Sir John Nexel Dairit po ay from SDO Angeles City. Good morning po. So, palagay nyo, ano kaya yung tama dyan? Letter A ba or letter B? Mga ka-drafting, kung ang sagot nyo ay letter A, tama po yun. According to the rules for writing metric symbols and names, unit names are lowercase even though derived from proper names na katulad ng millimeter, meter, kilogram, Kelvin, Newton, and Pascal. Dapat daw nakasulat siya in a small capital letter. Nakasulat siya in a small letter. Okay? Number 2. Which of the following is correct according to rules for writing metric symbols and names? Alin kaya dyan yung tama, mga ka-drafting? Yung figure A ba na may nakalagay na 65.1 kilogram or yung figure B na may nakalagay na 65.1 kilogram? Kaya lang, yung paraan ng pagkakasulat niya ay magkaiba. Yung figure 1, 65.1, may space after the kg, after the unit. And then yung letter B naman, 65.1, magkadikit yung kg. Alin kaya sa palagay nyo yung tama dyan? Figure A ba or figure B? If your answer, mga ka-drafting, ay figure A, tama po kayo. According to rules for writing metric symbols and names, leave a space between numerical and the symbol. Katulad na nakikita natin sa screen, 65.1 space kg. Lagi daw nating tatandaan na dapat laging may space. Para hindi sila mapagkamalang magkasama or iisa, and syempre, para makahinga naman si numerical at si symbol. Okay pa? So kung may sagot po kayo, yung sagot nyo para sa susunod natin, huwag nyo pong kalimutan ilagay sa ating comment section. Number 3. Which of the following is correct according to rules for writing metric symbols and names? Figure A ba? Or picture A, 69 space K space G
or letter B ba, 69 space kg? Alin kaya yung tama ang pagkakasulat according to rules for writing metric symbols and names? Yung sagot nyo po, huwag kalimutang ilagay sa ating comment section, okay, para ma-acknowledge natin kayo. Number 2 daw ay letter A. Tama po si Nikos Trinidad. Pero number 3 tayo, ang sagot ni Abigail Cepillo ay letter B. Tama kaya at katulad kaya ng sagot ni Abigail Cepillo? Correct, tama po yan. Ang tamang sagot ay letter B, 69 space kilogram. Ayon sa rules for writing metric symbols and names, do not leave a space between unit symbol and its prefix. Okay? Example nun, yung kilogram, not kg na magkadikit, not K space G, katulad ng nasa letter A natin, number 3. Okay? Thank you po. Maraming salamat. Letter A daw, sabi ni Daniela Madriaga and Nikos Trinidad. Thank you. Tama po yan. Let's go to number 4. Which of the following is correct according to rules for writing metric symbols and names? Picture A ba, 20 space meter or 20, letter B, 20 space meters? Alin kaya dyan yung tama? Ilagay po natin sa comment section. Okay? So anyone? Alin kaya yung tama dyan? Kung ang sagot nyo, mga ka-drafting, ay letter B, tama po yan. According to rules for writing metric symbols and names, use the plural of spelled out metric measurements such as 20 space meters. So kapag daw naka-spell out yung ating unit of measurement, dapat daw gagamitin natin yung plural form nito. Tama po ang sagot ni Nikos at ni Abigail Cepillo. Marami pong salamat sa panonood. Para naman sa ating review number 5. Review number 5. Yes. Which of the following is correct according to rules for writing metric symbols and names? Picture A ba na ang nakalagay ay 87 space MGS or letter B, 87 space MG. Nako, parang isang letra lang yung yung pinagkaiba ng letter A tsaka ng letter B sa ating review number 5. Don't forget po na ilagay ang inyong answer sa ating comment section. Ano kaya ang tamang sagot sa ating review number 5? Kung ang sagot nyo, mga ka-drafting, ay letter B, tama po yun. According to rules for writing metric symbols and names, do not use the plural of unit symbols. Kapag daw na-abbreviate yung ating unit symbol, dapat daw ay hindi tayo gagamit ng plural form. Kapag lang daw siya naka-spell out. Katulad ng number 4 review natin. Pero kung ang mangyayari ay number 5 review na parang abbreviated, hindi daw tayo dapat gumagamit ng plural unit nito katulad ng letter B, 87 space MG. Okay? Thank you po sa mga nagsagot. Ayan. So yung letter A dapat ay tatanggalin yung S. Para sa bagong lesson natin na tungkol sa scale, makikita natin sa screen yung isang picture. Nakalagay dyan, complete the sentence. Pero it's already completed. Number 1 natin, this is a triangular scale. Tinatawag din siyang architect scale. At yung number 2 natin, it can reduce and enlarge the size of an object. Pwede niyang i-enlarge or i-reduce. Ibig sabihin, kung yung drawing mo ay kailangan mong paliitin, pero kailangan yung ratio ay tama pa rin, kailangan natin gumamit ng architect scale. What if I don't have a triangular scale at home? Hindi ako makalabas. Walang available. Ang meron lang ako ay ruler, mga ka-drafting. Ano ang kailangan nating gawin? Tatanungin natin mamaya si Rachel Lorraine Docos Tesorio ng grade 9 courtesy watching, and also Omana Joanna na nanonood from Santa Lucia National High School. Tatanungin natin sila kung paano ba ang gagawin kung wala silang triangular scale or architect scale at ang available lang ay ruler. Tuloy natin.
I only have my ruler. Help me scale my drawing. So turuan ko kayo, ano po. Ayon sa architectural use of metric scale, meron tayo mga standard ratio na kailangan gamitin in case na magpe-present tayo ng drawing. Halimbawa, yung ating column 1 doon sa ating table na nakalagay sa screen, meron diyang plot plans. Tapos yung plot plans na yon, dapat daw it should be presented or drawn ng 1:100 yung ratio niya or yung scale. And then, nakalagay naman sa third column, 1 meter is equal to 10 millimeter. Siyempre, di ba, conversion of units tayo, ang scale 1:100 is equal to, or ang ratio na 1/100 is equal to 1 meter is equal to 10 millimeter. Equal din siya sa 1 meter is equal to 1 centimeter kung gagamit tayo ng ruler. Kasi wala nga tayong architect scale or triangular scale. Mag-compute tayo. Computein natin yan. Halimbawa, ang scale natin ay 1:100. Sabi dun sa table kanina, 1 meter is equal to 1 centimeter. Okay? So halimbawa, yung susukatin natin ay 4 meters. Kung ilalagay naman natin yun sa papel, sa bond paper, masyadong malaki, no? Minsan may mga dahil malaki yung drawing, ang nangyayari, nagdidikit-dikit tayo ng papel and then saka tayo nagdo-drawing. Kaya lang, hindi siya applicable para sa drawing tsaka sa presentation kasi magmumukha siyang hindi unpresentable yung drawing natin kasi magkadikit yung papel. So kailangan pagkasyahin lang sa isang bond paper, either short or long or A4. Halimbawa, 4 meters, masyadong mahaba para ilagay sa papel. Kung ang scale na gagamitin natin ay 1:100, 4 meters times 1, yung equivalent ratio natin na 1 centimeter, ang answer natin ay 4 centimeter. Kung masyadong mahaba yung 4 meters para sa papel natin, sa papel, kung isusukatin lang natin gamit ang ating ruler, yan ay kasing laki lang ng 4 centimeter na nakikita nyo sa screen. Okay? Maliit lang siya. Paano naman, sir, kung ang scale natin ay 1:100 pero ang kailangan nating i-draw or isukatin ay 7.5 meters? So 7.5 times 1, yung equivalent na scale natin kanina, unit, answer is 7.5. So yung 7.5 meters na mahaba na, maidodrawing lang natin siya sa papel, katulad ng nasa screen, as 7.5 centimeter lang sa ruler. Maliwanag po yun, ha? Maliwanag. Ngayon, let's try new. Mag-practice tayo ng iba pa. Mag-compute tayo. Paano naman kung ang scale natin ay 1:20? 1 meter is equal to how many centimeter? Mag-compute tayo. Kailangan natin sagutan. Ilang centimeter ba kapag 2 meters? And then, ilang centimeter ba kapag 1.5 meters doon sa ating ruler? Mag-compute tayo. Okay? Number 1, write the scale to be used. Isulat natin yung scale to be used natin. Ang gagamitin natin ay 1:20, katulad ng nabanggit natin kanina. 1 meter is equal to 100 centimeter, kaya 100 yung ginamit natin, gagamitin natin. Step number 2, identify the given equivalent units of measurement or simply convert 1 meter to centimeter. Yun po yung nandun sa kanang bahagi ng screen natin, ha? Mga ka-drafting, wag po natin kakalimutan. 1 meter is equal to 100 centimeter. So let's use 100. Step number 3, write the ratio scale in fraction form. Ano ba yung ratio natin? 1:20. Ang fraction form niya is 1/20. The ratio of 1:20 is equivalent as a fraction of 1/20. Tatandaan po natin yan, mga ka-drafting. And then, show your solution. 1/20, i-write natin, times 100, napababa yata yung 100 natin sa slide. Times 100 is equal to 100/20, and ang answer natin ay 5. Meaning, kapag scale 1:20 ang gagamitin natin, 1 meter is equal to 5 centimeter. Okay po? Okay, sagutan natin yung activity natin kanina. Scale 1:100, 1 meter is equal to 5 centimeter. So, ilang centimeter meron ng 2 meters? Gaano siya kalaki sa ruler?
2.5 galing dun sa unit equivalent is equal to 10. Gaano siya yung 2 meters, gaano kahaba siya sa ruler? Siya ay kahasing haba ng 10 centimeter lang. So hindi na natin kailangan maghanap ng malaking papel para i-drawing yung ating kailangang i-present na drawing. Gagamit na lang tayo ng computation. Okay? Number 2, 1.5 meters times 5, galing dun sa 5 na equivalent unit natin, is equal to 7.5 centimeter. Okay po? Gaano siya kalaki sa ruler? Ang 1.5 meters sa scale 1:20, siya ay 7.5 centimeter lang sa ruler. Hindi na natin kailangang gumamit ng malaking papel. Let's try again. One more. Mag-try pa tayo. Paano naman kung 1:50 yung ating scale na gagamitin? Ulitin natin, ang step 1 natin, write the scale to be used. Ang scale natin is 1:50. And then number 2, identify the given equivalent units of measurement or convert 1 meter to centimeter. So 1 meter is equal to 100 centimeter. Bakit po ba 1 meter is equal to 100 centimeter ang ginamit natin na equivalent units? Kasi po, ang ginagamit nating unit of measurement sa ruler ay centimeter. Okay po? Number 3, write the ratio or the scale into fraction form. 1:50 is equal to 1/20. Katulad na nabanggit ko kanina, ang ratio ng 1:50 is equivalent as a fraction of 1/20. And then, show your solution. 1:50 times 100. Sorry po, napababa yung 100 sa ating presentation. Galing dun sa ating equivalent unit is equal to 100/50, and 100 divided by 50 is equal to 2. Ibig sabihin, kung ang scale natin ay 1:50, ang 1 meter is equivalent to 2 centimeter lamang. Sagutan natin yung ating ginawa kanina. Oops! Maya-maya, sagutan natin. No? Pero sa ngayon, gawin natin, mag-try tayo mag-scale. I-scale natin yan. Halimbawa, meron ako ditong ginawang object. Ang height niya ay 1 meter. Paano natin i-drawing yung object na yan in 3 different scale? Ano siya? Ano ang pagkakaiba ng tatlo? So, syempre, katulad ng nabanggit natin last time, sa paglalagay ng ating dimension, ilagay natin yung termination line, ilagay natin ang dimension line, at syempre, kailangan ilagay din natin yung dimension. So, ang height ng object natin ng ating 2 steps ladder ay 1 meter. Kung idodrawing mo yan sa papel, kulang ang isang bond paper. Okay? Kasi masyadong malaki yung 1 meter. Kaya lang, gagamit tayo ng scale. Kung ang scale na gagamitin natin sa pagdodrawing ay 1:100, katulad ng nabanggit din kanina, 1 meter is equal to 1 centimeter. Kung idodrawing mo yan, gamit ang ruler, kasing laki lang siya ng 1 centimeter katulad ng nakikita natin sa screen. Ganyan lang siya kaliit. Okay po? Ngayon, paano naman kung yung same object idodrawing ko gamit ang scale na 1:20? Ayon sa computation natin kanina, 1 meter is equal to 5 centimeter. So, i-drawing natin yung object, lagay natin yung ruler, and then, ang 1 meter is equal to 5 centimeter lang, ayon sa computation kanina, and then, i-drawing natin yung object. Ganyan kalaki yung object kung i-drawing natin gamit ang scale na 1:20. Malinaw po yun? Okay. Kung may tanong po kayo, huwag pong kalimutang ilagay sa ating comment section. Sasagutin po natin yan as soon as I could see your questions or makita natin. Paano naman kung ang scale na gagamitin natin sa drawing ay 1:50? Ayon din sa computation kanina, 1 meter is equal to 2 centimeter. Ilagay natin yung ruler, ilagay natin yung equivalent unit niya, pagkatapos, ilagay natin yung drawing. So, ang height ng object na 1 meter, kung scale 1:50, siya ay magiging 2 centimeter lang. Malinaw po yon. So, kung may imagine natin, iba-iba yung laki ng object, pero same height lang
Ang pinagkaiba lang niya, ginamit or dinrawing siya gamit ang iba't ibang scale or ratio. Tingnan natin ng pare-pareho. Okay? So yung unang drawing na nasa kaliwa ng inyong screen ay idinrawing gamit ang scale na 1:100. Yung nasa gitna naman ay idinrawing gamit ang scale na 1:20. At yung nasa kanang bahagi naman ng screen nyo ay idinrawing gamit ang scale na 1:50. Okay? So ganyan po mangyayari. Ganyan mangyayari kung yung drawing natin ay ginamitan ng scale or ratio na gamit yung ating ruler. In absence po yun ha ng ating architect scale or triangular scale. So tingnan po nating mabuti ha, magkakaiba yung ano niya, yung presentation niya base dun sa laki sa kasaliit ng drawing. Siyempre, depende pa rin po sa scale na ginamit. May question po kayo? Maraming salamat po. Bago tayo tumuloy, batiin natin yung yung mga nanonood pa. Galing po ng Grade 9 courtesy, si Risha Lorraine Docos Tesorio. Nanonood po siya. At watching from Canas, SFO, Nueva Vizcaya, Region 2, si Binlingan Lamis Estrelita. Good morning po, ma'am. Ngayon, sa pagkakataong to, dahil marunong tayong mag-compute, meron akong pasasagutan sa inyo. Okay? Huwag pong kalimutan na ilagay po sa comment section ang sagot nyo para sa ating computation. 3 lang yung binigay ko kasi baka kulangin tayo ng oras. Anong gagawin natin? Complete the table by filling out the third column. Yung first column natin ay yung number, siyempre, yung order niya. And then yung second column natin ay use. Halimbawa, magpe-present tayo ng plot plans. Yung number 2 natin ay floor plans. At yung number 3 natin ay detail plans. So yung plot plans na yon, kailangan i-present natin sa third column gamit ang scale or ratio ng 1:80. Pagkatapos, yung floor plan naman natin, kailangan natin siyang i-present gamit ang ratio or scale na 1:75. Ganon din yung detail plan natin. Kailangan natin siyang i-present sa ratio or scale na 1:10. Okay po? Huwag pong kalimutan na, ilagay po natin sa comment section yung sagot nyo para sa number 1. So, sagutan natin yung ating third column, comparison to 1 meter. Kung ang scale natin ay 1:80, ilang centimeter daw ang 6 meters? Kapag naman 1:75, ilang centimeter daw ang 5 meters? Kapag naman scale na 1:10, ilang centimeter daw ang 10 meters? Okay? Bibigyan ko kayo ng enough time para mag-compute. Tapos lagay po natin sa comment section hintayin ko po kayo. Check natin kung tama ang inyong sagot. Okay po? Maraming salamat po sa mga nanonood habang naghihintay tayo ng mga magsasagot. Good morning po kay Reese Loves. Good morning po sir sa inyong panonood. At good morning daw, Tutor Romel. Good morning din sa iyo, Sir Loves. Taga saan po kayo, Sir Loves? Siya po ay Okay, busy si sir. Antayin po natin compute po tayo para sa number 1, number 2 at number 3. Compute natin. Kanina yung ginawa nating computation ay 1:100, 1:20, and 1:50. Kapag daw 1:100, 1 meter is equal to 1 centimeter. Kapag daw 1:20, 1 meter is equal to 5 centimeter. Kapag naman daw scale na 1:50, ang 1 meter daw is equal to 2 centimeter. Hintay po tayo, mga ka-drafting. Hintay tayo ng sagot. Lagay po huwag po kalimutan ilagay sa ating comment section. At bago po makalimutan, maraming salamat po kay Ma'am Laura Deal A. Ponce ng Pagsangan Integrated National High School. Nagtanong ako sa kanya para ma-validate po natin yung ating steps tsaka yung computation bago po natin i-present para mas sigurado po tayo sa ipe-present po natin ngayon. Okay po? Maraming salamat po, ma'am. Ingat po kayo lagi. Okay. Anyone po, sagot po natin. Sino kaya ang pwedeng bigay ng tamang sagot para sa ating number 1? Kung ang sagot nyo para sa roof plans number 1, scale 1:80, 6 meter
is equal to how many centimeter? Kung ang sagot nyo ay 7.5 centimeter, tama po yan. Paano daw yun i-compute? 1 over 80 times 100 is equal to 100 over 80. So 100 over 80 or divided by 80, ang answer, sorry. So 100, 1 is to 80. 1 over 80 times 100. So answer natin ay 7.5. Ulitin natin ha. 1 over 80 times 100, that is 100 divided by 80. So ang answer natin ay 1.25. Since ang hinahanap natin ay 6, so 1.25 times 6, ang answer natin ay 7.5. Okay po? Tama po yon? Okay, number 2. Kung ang sagot nyo sa number 2 ay 6.75, tama po yan. Paano po natin mako-compute yun? 1 over 75 times 100, 1 over 75 times 100 is equal to 100 over 75. So 100 divided by 75 is equal to 1.33. Okay. 1.333333. So kunin natin yung gawin natin siyang 1.33. 1.33 times 5 kasi 5 meters yung hinahanap natin. Ang answer is 6.67. So 1.33333 times 5, answer is 6.67. Kung ang sagot nyo naman sa number 3, 1 is to 10, ilang centimeter daw ang 10 meter? Ang answer is 100. Okay? Paano po kaya yon kung 100? That is 1 over 10 times 100. So that it yon ay magiging 100 divided by 10. So 100 divided by 10 is equal to 100 divided by 10 is equal to 10 times 10, that is 100. Okay pa? Sana po ay mas malinaw yan. Kung meron kayong tanong, pwede nyo po akong i-message sa aking Tutor Romel FB page o kaya naman pwede tayo mag-post sa ating FB group ng DepEd EdTech. Just tag me po. Bilang enrichment activity para sa atin at para sa inyo na rin, I want you to redraw the sample floor plan using your ruler. Okay? Ang gagamitin pong scale natin ay 1:50 as a recommended scale for floor plan. So gagamit lang tayo ng kahit anong papel na available sa atin. Pwedeng band paper na long, 8.5 by 13. 8.5 by 13. Or short naman, 8.5 by 11. O kaya naman pwede tayong gumamit ng A4 kung ano yung available sa atin. Ano po? I-redraw natin yung floor plan gamit yung ruler. Gamit pa rin ang scale na 1:50. Okay? Bilang paglalahat po, sana ay nakatulong sa inyo ang tutorial session na ito tungkol sa paggamit ng ruler para i-enlarge at i-reduce ang ating drawing. As generalization para ngayong online session natin, the architectural draftsman normally uses an architect scale for reducing and enlarging the size or measurement of an object. Yun nga lang, since hindi available minsan sa atin, halimbawa yung ating triangular scale, so gumamit tayo ng ruler with correct computation. Pangalawang sentence natin, there are two systems of measurement, namely metric system and English system. Makikita natin sa ruler, may dalawang klase ng unit doon, yung ating metric, yung centimeter, and yung English, which is inches. And then yung last natin, the use of a ruler in absence of an architect scale is the best alternative in reducing and enlarging drawing. Since unavailable nga yung ating triangular scale, so gamit tayo ng ruler. Ano po, i-maximize natin yung paggamit ng ruler. Since yung ruler naman ay bata pa lang tayo, obviously,
at sa palagay ko ay ginagamit na natin. Sana magamit natin siya fully, hindi lang pang guhit. Sana magamit din natin yung mga sukat-sukat doon. Katulad ng sabi ko kanina, sana po ay makatulong sa inyo ang ating tutorial session na ito tungkol sa paggamit ng ruler para enlarge at i-reduce yung drawing. Sa susunod na linggo po ay pag-usapan natin ang tungkol sa basic types of roof. Okay po? Ako po ulit ang inyong kutkuterong tutor, si Tutor Romel, mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang Binibini, pagsanan na nagsasabing sipagan natin para sa ating pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita, ikaw at ako, teamwork tayo, para always panalo. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na Biyernes, 10:30 hanggang 11:10 ng umaga para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Mapapanood po sa FB group ng DepEd EdTech o kaya naman po ay sa YouTube channel ng DepEd Philippines at DepEd EdTech Unit. We would love to hear your thoughts or your feedback on how we can improve your experience. So, i-scan lang po natin ang ating QR code or punta tayo sa E2Live feedback form ng link na nakalagay sa screen para marinig po namin ang inyong mga feedback. And also, for your comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. Tuto kayo mga ka-drafting para sa TLE10 illustration kasama si Tutor Julie mamayang 1 p.m. Marami pong salamat. Ingat po kayong lahat. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na E2Live tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag E2Live Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa E2Live!